recording for today, Friday. So, ano ba tayo ngayon? August 8, August 7 kahapon. So, yun. Go-continue ko. Hello, good morning. Yes. So, punta naman tayo dun sa chismis, dun sa story ko. Na napaka-sad story na nangyari nung kahapon. Actually, kahapon ko lang nalaman. I just found out yesterday what happened. So, sinyer ko siya sa aking live yesterday. Pero gusto ko syempre i-record para nakikita nila. Para malaman nila at para mapanood nila. Hindi ba? So, yan. Few months ago, I met someone on TikTok online. So, kasama namin siya na kumakanta in TikTok, and then yun dito sa YouTube. Nag-follow din siya sa akin dati, and then yun. It's so sad to think na he is one of the most important person, naging most important person sa ating buhay. Then, naging part, what I'm saying is, he become a part of my life before, di ba? Kasi, ano siya, we became LDR, nagkaroon kami ng LDR relationship. Online, long distance relationship. Yun ang parang ibig sabihin nun. But we haven't met in person, we just met online on TikTok and then here on YouTube. So nag-uusap kami, so we have a communication here before, way back, mga sometimes in May 2025. Naging kami. So, May. And then, our relationship, online relationship only lasts for 1 month. 1 month. Because that is online. It's so difficult when you have a relationship online. You never seen each other. Ganyan-ganyan. You don't know that person very well. Parang ganun. So, that means, when you have a LDR relationship, you need to have a lot of time to each other. Consistent yung communication ninyo. So that, malalaman ninyo kung ano talaga ugali ninyo, kung sino talaga kayo. So, yun. In short, yun na yung nangyari. So, we broke up last June. Parang June 15, sometimes in June 15. So, hindi kami nagkaintindihan. So, I said, it's better na ganito na lang muna tayo. Let's stay friends. Parang ganon. But we never become friends. Kasi, since na nag-broke up kami, nag-away kami, we haven't talked na. So, he is angry. I was angry as well. So, we never became friends after the breakup. So, ayan. So, pinabayaan ko na. So, sabi ko, okay lang. Hindi ba? Maybe God has a plan for me. And God has a plan for him. Di ba? Na hindi talaga kami maging okay. Parang ganun. So, I accept the fact na ganun talaga yung nangyari. And then, suddenly, yesterday, guys, alam nyo ba, I just found out, I was scrolling my phone, and then on the Facebook thing, I was also a member on that page, on the Facebook. Hindi ko na mention kung ano yung name nun. And then, suddenly, I saw his name. And then, I said, oh, just like I know this person. And then, when I look at on his picture, oh my God, this is my ex-boyfriend, LDR. Yeah, long distance relationship. Oh my God, he is the one. He is the chef. He is a chef from United States. Parang ganun. So, I will not mention his name. Yeah. So, he is from United States. It's so sad na nangyari sa kanya. The saddest thing that happened to him is, nagkaroon siya ng kaso and he was being arrested last July 25, 2025 at 8 p.m. How did I know? Because I read it on the page. Because I know his name. Of course, I know him. So, and then I said, I was shocked. Oh my God. Ito na yung boyfriend ko. Ano na nga, ex-boyfriend ko. So, what happened to him? Why he was arrested? Sadly, the reason bakit siya na-arrest is because of parang may connection siya sa mga bata. May connection siya sa mga bata. Ngayon, parang ganun. Hindi ko na i-mention kung ano yun. Basta he was arrested. And today, August 8 dito sa atin, which is August 7. Mainay ang sunan. Dali guys ha.
Yes, so let me continue my story, guys. Nag-break ako sandali kasi the dog is so noisy, so you will not understand what I'm saying. So yun, I will go back to my story. And then what happened was, I found out that he was being arrested. And he was in jail. So yesterday ko lang yan nalaman, guys. But that happened sometimes in July 25. July 25. So July 25, nasa jail na pala siya, which is I didn't know. Diba? But anyway, he is my ex. Wala naman ng ano doon. Kaya lang, just like, you felt pity on that person. Kasi, as you thought, you will have time and you will gonna be together, hindi ba? Kaya lang, ganun talaga yung pangyayari. Sometimes we didn't know what happened in life, hindi ba? So, I just couldn't believe it na he looks a nice person. A lot of people knows him. He is a nice person, ganyan, ganyan, ganito. And then suddenly, we'll found out na nasa jail siya. Oh my God. So, in short, yeah, we will never see him again. Kasi, we don't know kung ano yung, how long he will be in jail, how many years, ano ba yung parusa sa kanya, di ba? We don't know. Wala akong balita. So, yung mga iba na nakukulong, minsan 20, 30 to 40 years, minsan yung mga iba, lifetime imprisonment. So, hindi natin alam, di ba? Hello, good morning. So, hindi natin alam ano ang mangyayari talaga sa kanya. So, it's just sad for me because I met this person naging part of my life few months ago, di ba? Kasi siyempre when you enter in a relationship, either if it's LDR, yeah, that is a part of relationship pa din. So, nakilala mo yung tao, nagkausap kayo, naging close kayo to each other, and then suddenly you will found out he was arrested and he was on jail. So, nasasad lang ako sa nangyari sa life niya kasi he was divorced for 2 years and then he lived with his brother. So, yung brother niya may mga anak din. So, dun siya nakatira. So, kinupkop siya ng brother niya, tinulungan siya ng brother niya. Siya daw yung gumagastos ng pagkain niya. Yan ang sabi niya, nagwo-work siya para sa sarili niya, para sa pagkain niya. Kasi, di ba sa ibang bansa, ganun daw, separate daw yung pagkain mo sa pagkain ng kapatid mo. Parang ganun sila. Hindi katulad sa atin ng mga Pilipino, guys, na minsan, di ba, magkakasama tayo sa isang bahay, kung sino yung may trabaho, ganun. Doon sa kanila, ganun talaga, yung kanya-kanya, parang ganun. So, parang naawa lang ako sa kanya kasi yun ang alam ko, yun ang story niya sa akin eh. Na nakikitira siya sa kapatid niya, and then sarili niyang pera yung ginagastos niya, pagkain niya, pang sa internet niya, pang bills niya, 'di ba? Kumakayod siya. 'Yun ang kwento niya. Kumakayod siya, he is working doon part-time, nagluluto siya sa bahay-bahay, parang catering. That is what he does in America. Nagki-cater siya. But so far, kilala siya dun sa area nila that he is a chef. He is a chef before. So, nagluluto siya hindi dun sa bahay ng kapatid niya, sa ibang bahay daw, minsan daw dun sa church. So, sa mga kaibigan niya, siguro nakikituloy siya sa kitchen, ganun, magluluto ako, ganun. Tapos yung food, ibinibenta daw niya. Yun ang story niya sa akin. It's just so sad na nakilala mo yung isang tao and then ganun yung nangyari sa kanya, di ba? Yung bang, ganun nang kahirap, struggle yung pinagdadaanan niya sa life. Imbis na gumanda yung life niya, imbis na gumanda, what I'm saying is, ganun na yung situation niya. So, nag-work hard pa siya para gumanda yung situation niya, maging maganda yung kalagayan niya, makapasok siya sa restaurant, o makapunta man lang siya sa Philippines, kahit na we're not in a relationship anymore. Yung, makatry din siya dito sa Philippines na mag-work, hindi ba yung mga ganun. Parang feeling ko, mas lalong
lumala. Parang naiba yung direksyon niya. Kasi, he is in jail, hindi ba? So, we don't know how long siya doon. If it's lifetime, 10 years, 20, 30 to 60, may mga ganyan daw ng parusa. So, nakakasad lang kasi hindi mo alam kung ano yung magiging parusa, ipapataw sa kanya na parusa. So, hindi mo na malalaman yon kailanman, hindi ba? Unless merong magsasabi sa'yo o merong concerned person na magsasabi sa'yo na gano'n na yung kalagayan niya. So, in-accept ko na lang yung fact na yun, nakakulong na siya, na yun, wala na siya. Di ba? Nakakulong na siya because you don't know gagano siya katagal doon sa kulungan, di ba? Yun na lang. Iniisip ko na lang, nakakulong siya, hindi natin alam 100 years ba siya doon, makakalabas ba siya, o ganun ba, yung parang ganun. Nakakasad lang yung story because we became friends, we became LDR relationship, and then ganun yung malalaman mo. So, I'm just praying na maging okay siya. Sana safe siya kung saan man siya doon, di ba? Alam ko yung pangalan nung jail kung saan, pero hindi ko na i-mention dito. So, hindi ko rin alam kung nalipat ba siya. Basta yun ang sabi doon sa balita is binasahan siya ngayong araw na to. So, arraignment is yung ngayon. So, gabi na doon ngayon Gabi na doon ngayon. So, kaninang umaga doon sa kanila, parang binasahan siya. So, sa atin naman is kahapon. Kahapon yun, 7, 8 na tayo ngayon kasi mas ma-early tayo. So, gabi na doon. So, nangyari na yung yung binasahan na siya. Ang ingay. So, yun. Sorry guys. Nakakat yung aking video kasi maingay yung doggies. So, yun. Nagpe-pray lang ako. Binuksan ko yung aircon. Na maging okay siya. Na sana okay yung kalagayan niya. Sana comfortable siya doon. Kahit naman sa ang jail o prasuhan. I don't think so na magiging comfortable tayo. Hindi ba sila? Kasi nakikita natin yung mga story kung anong life nila sa loob ng jail di ba? So, yung wala ka ng freedom, nakakulong ka na, nandun ka na, parang naawa ako. Yung, just like I felt pity on him. Because instead of he will have a good life, humaba, maging maganda yung buhay niya, may marating pa siya sa buhay, yung parang ganun, parang mas lalo siyang nalulong sa hindi maganda. So, nasad lang ako for him. But, on my thoughts, he is always on my prayers, hindi ba? Kasi siyempre, everyday may prayers tayo para sa family natin, sa health natin, sa long life, di ba? Sa buhay natin, sa kinakaharap natin sa buhay, hindi ba? Yung magigising ka isang araw, okay kayo lahat, family mo, mga kapatid mo, mother mo, lahat kayo, mga pinsan, basta lahat na healthy kayo, wala kayong problema, hindi ba? Yung buo kayo, yung parang ganun ba? Pero talaga naman darating talaga yung panahon na people come and go, di ba sabi nila? Sa yung mga ganyan, dumating siya, nawala siya, di ba? Yung parang ganun. It's just so sad. I just couldn't believe it na nangyari yon. Hello, good morning. I just couldn't believe it na nangyari yon, na bigla na lang siyang nawala, hindi ba? Bigla na lang siyang nawala. Hindi ko naman sinasabing mabuti na lang at nag-break na kami. So we don't have a relationship since June, hindi ba? And then suddenly he was being arrested in July. Hindi ba? At least break na pala kami noong nangyari yun. So what if you are still in a relationship, hindi ba? And then suddenly magugulat ka, you will find out your boyfriend or your girlfriend was on jail, and then you cannot do anything about it kasi nasa ibang country ka. Yung parang ganon. Oh my God, siguro anong gagawin mo, hindi ba? Parang napakahirap, hindi ba? For example, nangyari yun, and then we are still together. Tapos nangyari yun, hindi syempre mag-iisip ka, oh my God, paano ko siya mapupuntahan, hindi ba? Paano ko makakapunta doon sa Amerika para madalaw siya? Hindi ba?
Hindi ko naman sinasabing nagpapasalamat ako because wala na kami. We broke up and then we don't have any relationship. Yan. That is only an LDR. Yan. But LDR is also a part of relationship. Di ba? Parang ganun. So, it's just that God has really planned siguro for me and God planned for him. Kasi we don't know. Hindi natin alam eh. Or, sabi ng mga friends ko, ay nako, natutuwa, ay nagdadasal kami para sa iyo, ano, kasi you're lucky. Kasi you've been saved, sabi nila. You've been saved from the people na ganito, ganon. So, iniisip ko, yun nga ba yun? Di ba? Kasi, kung nagkasama kami noon and then umuwi siya dito and then we're together, ano nga kayo mangyayari, hindi ba? Parang, naawa lang ako. I just felt pity on him. So, I hope maging okay siya. I was praying na sana hindi masyadong matagal yung parusa sa kanya, yung I mean ano ba yung English ng parusa, yung sentence sa kanya sana shorter lang, sana 10 years, sasabihin na natin 20 years, ganun, at saka sana good health siya, maging okay siya doon, and then sana yung family niya i-visit siya doon, hindi ba? Kasi family hindi naman natin masasabi na ano 'di ba, kahit na papaano family siya, may mga kapatid pa siya doon. Hindi naman siguro siya pababayaan, 'di ba? 'Di ba? Kasi iba yung tayong Pilipino, iba yung kultura natin, yung family ties natin, 'di ba? Pag family masyado tayong close, parang ganun tayong mga Pilipino. Ibang lahi kasi sila. So far, yun ang kwento niya sa akin, parang hindi masyado malapit sa kanya yung mga kapatid niya, ganyan, ganito. Yung nanay pa naman noon, nakakaawa guys, kasi yung nanay niya, nasa home care. Kasi parang may sakit. So, iba ang nag-aalaga. So, may mga kapatid siya doon, na may mga pamilya, yung iba divorced din, parang may kapatid pa siyang 2 lalaki, tapos isang babae, parang gano'n. So, pinagtataka ko bakit hindi nila kunin yung mother nila. Tapos, sila mag-alaga, ganun, bakit nila nilalagay sa home care. Yun lang ang nakakapagtaka doon. Kasi nga, ibang kultura sila. So, maybe they are all working kasi they have a family. So, they don't have time siguro para alagaan yung nanay nila. So, ganun ang ginagawa nila. Hindi pares natin ng mga Pilipino. Di ba tayo mga Pilipino, guys? Alagaan mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, hindi ba? Kahit na magkakasama talaga tayo, kahit na 75 ka na, nakadikit pa rin tayo sa pamilya natin. Ganun, iba kasi tayong Pilipino. So, yan lang. Yan lang ang ano ko. Sana, yung mga kapatid niya, hindi siya pabayaan. Hindi ko alam kung madadalaw siya ng nanay niya. Kasi yung nanay nga niya, nasa home care daw at may sakit. Yun ang kwento niya sa akin, ha. So, hindi ko alam ang totoo if yung nanay ba niya ay nakakalakad, naka-wheelchair, or yung nanay niya merong time para dalawin siya, yung parang ganun ba. So, sana maging okay siya. Siguro yun, alam nyo, naiisip ko. Siguro, nalulungkot siya. Naiisip niya bakit niya yung ginawa sa buhay niya. Yung, di ba sabi nila, yung pagsisisi na sa huli. Di ba? Yung, parang, syempre, magugulat ka, pero you need to accept the fact na ganun na yung nangyari sa buhay mo. Di ba? Na, nandito na ako, ganito na ako. Pero ano kaya yung pakiramdam nun, ano? Parang nakakasad, di ba? Parang nakakasad yung mga ganun na nangyari sa'yo. Parang, Diyos ko Lord. Pero, yun nga. Yun na lang ang ano ko, yun na lang ang message ko sa kanya. Message ko sa sino mang nakakapanood, 'di ba? Kasi ang YouTube kasi, and everyone can watch it. Everyone can watch all over the world. So, napapanood nila 'yun. Mapapanood nila ito. So, I'm just hoping na he will be okay. Bumaba sana, umigsi sana yung sentensya niya, and then alagaan sana siya ng mga kapatid niya. Kasi yung ex-wife niya is parang nasa hospital din. Yung ex-wife niya is parang, anong tawag nito? Naging baldado siya. Yung ex-wife niya, he is divorced 2 years na. So, yung ex-wife niya is parang na-comatose before. But ngayon, nakakagalaw na siya, nakakatayo na daw.
pero hindi na daw masyado makalakad ng malayo. So, yun ang kwento niya sa akin. So, I hope one day, yung ex-wife niya, sana i-visit siya, di ba? Kasi nasa isang country lang sila eh. Kahit na ba ex-wife niya, syempre mas apektado yung ex-wife niya, di ba? Pag nalaman ng ex-wife niya na, oy, nakakulong pala eh kayong ex-husband niya, di ba? So, I was hoping and praying that his ex-wife will visit him in prison, di ba? So, yan lang ang aking story, guys. So, move forward tayo sa ating life. So, yun lang ang may advice natin sa mga tao, di ba? Katulad ko na rin, at saka yung mga nanonood dyan. Bago tayo gumawa ng isang bagay, we need to think many times, 100 times, kasi mahirap magsisi sa bandang huli. Hindi ba? Yung makagawa ka ng ganun na akala mo, ay, makakagawa ako ng ganito, makakalusot ako. And then, pagbabayaran mo pala balang araw, and then, katulad nun, di ba, nakakulong siya. So, hindi mo alam kung 100 years ka ba sa kulungan, di ba? Yung parang, oh my God, parang naano lang ako sa nangyari sa kanya. So, may plan siguro ang God, di ba? So, hindi natin alam kung anong plan ng God para sa kanya. So, yung message ko na lang, sana makarating sa kanya, di ba? Makapanood sana ng video ko, pero I will not mention his name, di ba? Pero baka sa short video natin, gawin natin, I will mention his name para mapanood ng nakakakilala sa kanya. So, all I want to say is thank you, hindi ba? Thank you, because you've become a part of my life kahit na 1 month, hindi ba? Kahit na 2 months, sabi mo kasi 2 months na kami magkakilala eh. And then 1 month lang kami nagkaroon ng relationship and then we broke up. So 1 month, kahit na 1 month, 'di ba? Relasyon pa rin 'yun eh, 'di ba? So, mache-cherish ko pa rin yung mga memories na we've been talking, ganun-ganun, maganda yung usapan natin, maging sweet with each other, look after one another. So, nache-cherish ko pa rin yung memories na yun. So, yung pinipray ko lang, maging matatag siya, lumaban pa siya, di ba? Kasi kahit na 40 years, 60 years pa siya dun sa jail, basta nagdadasal siya, may good health siya, so tatagal siya dun. At saka alam ko guys, yung mga nandun, yung mga nasa loob, di ba sabi nila may mga nagpe-prayer din doon, may mga nagba-Bible ano din doon, di ba? Parang nagsisimba din yata sila. So, alam ko, doon siya mapupunta. Baka, yun ang plano ni God, doon siya napunta. Kasi para magturo siya ng mga lesson sa mga nakakulong. Baka siya para maging pari doon. Hindi ba na sa mga tao doon, mag-guide. So, yun lang, hindi na kami magkikita, di ba? We don't know. So, I'm just hoping and then I was praying na sana maayos pa niya yung buhay niya. 'Di ba? Maayos pa niya yung buhay niya. 'Di ba? Someday makalaya din siya. So hindi din natin alam, 'di ba? So I wish him good luck. So sa atin din good luck. So ako, yan, pagbubutihin ko rin yung aking buhay, 'di ba? Slowly masaya naman ako dito with my family. Simple lang yung buhay ko, but I'm happy. So, masaya din ako, baka ito din yung plano ng God sa akin, maging YouTuber, content creator, maging vlogger, o di ba? So, yun. Masaya ako pag yun na nangyari kasi magta-travel ako, di ba? I will become a travel vlogger. So, see you soon. So, thank you guys. Thank you. Thank you for watching sa mga videos ni Brit Pinay, and of course sa ating mga mini concert dito everyday at 4 p.m. Philippine time. So watch me later on this afternoon again. So once again, thank you. Bye bye. Have a great day.